Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 22, Tesalonika. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa Kapitulo 17 versikulo 1 hanggang 10. Pagkatapos umalis sa Filipos, sina Pablo at Silas ay nagtungo sa Tesalonika. Dito sila binigyan ng pribilehiyong magsalita sa malalaking kongregasyon sa sinagoga ng mga Hudyo. Ang kanilang hitsura ay may katibayan ng kaiyahiyang pagtrato na kanilang natanggap kamakailan, at nangangailangan ng paliwanag sa kung ano ang nangyari. Ginawa nila ito nang hindi itinataas ang kanilang sarili, ngunit pinalaki ang isa na gumawa ng kanilang pagliligtas. Sa pangangaral sa mga taga-Tesalonika, umapela si Pablo sa mga propesya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas. Si Kristo sa kanyang ministeryo ay nagbukas ng isipan ng kanyang mga alagad sa mga hulang ito, simula kay Moises at sa lahat ng mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila sa buong kasulatan ang mga bagay tungkol sa kanyang sarili. Lucas Kapitulo 24 versikulo 27. Si Pedro sa pangangaral ni Kristo ay gumawa ng kanyang katibayan mula sa lumang tipan. Parehong kurso ang tinahak ni Stephen. At si Paul din sa kanyang ministeryo ay umapila sa mga banal na kasulatan na hinuhulaan ang kapanganakan, pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat ni Kristo. Sa pamamagitan ng inspiradong patuto ni Moises at ng mga propeta ay malinaw niyang pinatunayan ang pagkakakilanlan ni Jesus ng Nazareth kasama ng Mesiyas at ipinakita na mula sa mga araw ni Adan ito ay ang tinig ni Kristo na nagsasalita sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta. Ang malinaw at espesipikong mga hula ay ibinigay tungkol sa paglitaw ng isang ipinangako. Binigyan si Adan ng katiyakan sa pagdating ng manunubos. Ang pangungusap na binibigkas kay Satanas, maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, ay isang pangako sa ating unang mga magulang ng pagtubos na isasagawa sa pamamagitan ni Kristo. Kay Abraham ay ibinigay ang pangako na sa kanyang angkan ang tagapagligtas ng mundo ay darating. Sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa. Hindi niya sinasabi, at sa mga binhi, gaya ng marami, ngunit bilang sa isa, at sa iyong binhi, na si Kristo. Genesis Kapitulo 22 versikulo 18, Galatia Kapitulo 3 versikulo 16. Si Moises, nang malapit nang matapos ang kanyang gawain bilang isang pinuno at guro ng Israel, ay malinaw na nagpropesya tungkol sa darating na Mesiyas. Ang Panginoon ng Diyos, ipinahayag niya sa mga nagtitipon na hukbo ng Israel, ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta mula sa gitna mo, ng iyong mga kapatid, na gaya ko, sa kanya kayo ay makikinig. At tiniyak ni Moises sa mga Israelita na ang Diyos mismo ang nagpahayag nito sa kanya habang nasa bundok Horeb, na nagsasabi, aking itataas sa kanila ang isang propeta mula sa kanilang mga kapatid, na gaya mo, at ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasabihin niya sa kanila ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 15-18. Ang Mesiyas ay magiging mula sa maharlikang linya, sapagkat sa propesya na binigkas ni Jacob ay sinabi ng Panginoon, ang setro ay hindi hihiwalay kay Juda, ni ang tagapagbigay ng kautusan sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa dumating ang Shiloh, at sa kanya mapupunta ang pagtitipon ng mga tao. Genesis Kapitulo 49 versikulo 10. Inihula ni Isaias, may lalabas na tungkod mula sa tangkay ni Jesse, at isang sanga ay tatubo mula sa kanyang mga ugat. Ikiling mo ang iyong tainga, at lumapit ka sa akin, dinggin mo, at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay, at gagawa ako ng walang hanggang tipan sa iyo, sa makatuwid bagay ang mga tunay na kawan ni David. Masdan, ibinigay ko siya bilang saksi sa mga tao, isang pinuno at pinuno sa mga tao. Masdan, tatawag ka ng isang bansang hindi mo kilala, at ang mga bansang hindi nakakilala sa iyo ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos, at para sa banal ng Israel, sapagkat niluwalhati ka niya. Isaias Kapitulo 11 versikulo 1, 55-3-5. Nagpatotoo din si Jeremias tungkol sa darating na manunubos bilang isang prinsipe ng sambahayan ni David. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking itataas kay David ang isang matuwid na sanga, at isang hari ay maghahari at giginhawa, at magsasagawa ng kahatulan, at katarungan sa lupa. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Juda,
at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon na ating katwiran. At muli, ganito ang sabi ng Panginoon, hindi magkukulang si David ng isang tao na maupo sa trono ng sambahayan ni Israel, ni hindi magkukulang ng lalaki sa harap ko ang mga saserdote na mga Levita upang maghandog ng mga handog na susunugan, at maghandog ng mga handog na harina, at maghain na palagi. Jeremias Kapitulo 23 versikulo 5, 6:33-17, 18. Maging ang lugar ng kapanganakan ng Mesiyas ay inihula, ikaw, Bethlehem Ephrata, bagaman ikaw ay maliit sa libo-libo ng Juda, gayon may mula sa iyo ay lalabas siya sa akin na magiging tagapamahala sa Israel, na ang mga paglabas ay mula noong una, mula sa walang hanggan. Mikas Kapitulo 5 versikulo 2. Ang gawain na dapat gawin ng tagapagligtas sa lupa ay ganap na nakabalangkas, ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ang diwa ng payo at kalakasan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa ang Panginoon, at gagawin siya ng mabilis na pagkaunawa sa pagkatakot sa Panginoon. Ang isa sa gayon ay pinahiran ay, upang mang-aral ng mabuting balita sa maaamo. Upang bigkis ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbubukas ng bilangguan sa mga nakagapos, upang ipahayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin ang lahat na nagdadalamati, upang italaga sa kanila na nagsisitangi sa Sayon, upang bigyan sila ng kagandahan na kahalili ng abu, ang langis ng kagalakan na kahalili ng dalamhati, ang damit ng papuri na kahalili ng diwa ng kalumbayan, upang sila ay matawag na mga puno ng katwiran, ang itinanim ng Panginoon, upang siya ay luwalhatiin. Isaias Kapitulo 11 versikulo 2, 3:61-1-3. Masdan ang aking lingkod, na aking itinataguyod, aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko sa kanya ang aking espiritu, siya ay maghahatid ng kahatulan sa mga Gentil. Siya'y hindi hihiyo, ni magtataas, o magpaparinig man sa kanyang tinig sa lansangan. Ang basag na tambo ay hindi niya babuliin, at ang umuusok na lino ay hindi niya papatayin, siya'y maghahatid ng kahatulan sa katotohanan. Hindi siya mabibigo o manglulupaypay man, hanggang sa mailagay niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Isaias Kapitulo 42 versikulo 1-4. Taglay ang nakakumbinsi na kapangyarihan ay nangatuwiran si Pablo mula sa lumang tipan ng mga kasulatan na, si Kristo ay kinakailangang nagdusa, at muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi ba't si Mikas ay nagpropesya, sasaktan nila ng tungkod sa pisngi ang hukom ng Israel. Mikas Kapitulo 5 versikulo 1. At hindi ba ang ipinangako, sa pamamagitan ni Isaias, ay nagpropesya tungkol sa kanyang sarili? Ibinigay ko ang aking likod sa mga mananakit, at ang aking mga pisngi sa kanila na bumunot ng buhok, hindi ko itinago ang aking mukha sa kahihiyan at sa pagdura. Isaias Kapitulo 50 versikulo 6. Sa pamamagitan ng salmista ay inihula ni Kristo ang pagtrato na dapat niyang tanggapin mula sa mga tao, ako ay kadastaan ng mga tao, at hinamak ng mga tao. Lahat ng nakakakita sa akin ay pinagtatawanan ako, sila'y nagbubuga ng labi, kanilang iginagalaw ang ulo, na sinasabi, siya'y nagtiwala sa Panginoon na kanyang iligtas niya siya, yamang siya'y nalulugod sa kanya. Maaari kong sabihin sa lahat ng aking mga buto, sila ay tumitingin at tumitig sa akin. Hinahati nila ang aking mga kasuotan sa kanila, at pinagsapalaran ang aking damit. Ako ay naging dayuhan sa aking mga kapatid, at isang dayuhan sa mga anak ng aking ina. Sapagkat nilamon ako ng sikap sa iyong bahay, at ang mga kadastaan ng mga dumuduste sa iyo ay nahulog sa akin. Ang kadastaan ay dumurog sa aking puso, at ako'y puspos ng kalumbayan, at ako'y naghanap ng iba na mahabag, ngunit wala, at para sa mga aliw, ngunit wala akong nasumpungan. Awit Kapitulo 22 versikulo 6-8, 17, 18, Awit Kapitulo 69 versikulo 8, 9, 20. Napakalinaw ng mga hula ni Isaias tungkol sa pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Sino ang naniwala sa aming ulat? Ang propeta ay nagtanong, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tatubo sa harap niya na parang sariwang halaman, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man, at kapag nakita natin siya,
walang kagandahan na dapat nating hangarin siya. Siya ay hinahamak at itinakuwil ng mga tao, isang tao ng kapanglawan, at bihasa sa kapigatian, at aming ikinubli ang aming mga mukha sa kanya, siya ay hinamak, at hindi natin siya pinarangalan. Tunay na dinala niya ang ating mga dalamhati, at dinala ang ating mga kalumbayan, gayon may ating itinuring siyang hinampas, sinaktan ng Diyos, at dinalamati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat na tulad ng mga tupa ay naligaw, binaliktad natin ang bawat isa sa kanyang sariling lakad, at inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, at siya'y napigati, gayon may hindi niya ibinuko ang kanyang bibig, siya'y dinala na parang kordero sa patayan, at gaya ng isang tupa sa harap ng kanyang mga manggugupit na pipi, gayon hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Siya ay kinuha mula sa bilangguan at mula sa paghatol, at sino ang magpapahayag ng kanyang lahi? Sapagkat siya'y nahiwalay sa lupain ng mga buhay, sapagkat ang pagsalangsang ng aking bayan ay hinampas siya. Isaias Kapitulo 53 versikulo 1 hanggang 8. Kahit na ang paraan ng kanyang kamatayan ay naaniman. Kung paanong ang tansong ahas ay itinaas sa ilang, gayon din ang paparating na manunubos ay itinaas, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. May magsasabi sa kanya, ano itong mga sugat sa iyong mga kamay? Kung magkagayoy sisigat siya, yaong nasugatan ako sa bahay ng aking mga kaibigan. Zacarias Kapitulo 13 versikulo 6. Ginawa niya ang kanyang libingan kasama ng masama, at kasama ng mayaman sa kanyang kamatayan, sapagkat siya'y hindi gumawa ng karahasan, ni may anumang daye sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na sugat siya, inilagay niya siya sa kalungkutan. Isaias Kapitulo 53 versikulo 9, Gs. Ngunit siya na magdusa ng kamatayan sa mga kamay ng masasamang tao ay muling bumangon bilang isang mananakop sa kasalanan at libingan. Sa ilalim ng inspirasyon ng makapangyarihan ang matamis na mga awit ng Israel ay nagpatotoo tungkol sa mga kaluwalhatian ng umaga ng muling pagkabuhay. Ang aking laman din, masayang ipinahayag niya, ay mamamahinga sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno, ang libingan, ni hindi mo hahayaan na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Awit Kapitulo 16 versikulo 9, Gs. Ipinakita ni Pablo kung gaano kalapit na iniugnay ng Diyos ang paglilingkod sa paghahain sa mga hula na may kaugnayan sa isa na dadalhin gaya ng kordero sa patayan. Ibibigay ng Mesiyas ang kanyang buhay bilang handog para sa kasalanan. Sa pagtingin sa paglipas ng mga siglo sa mga eksena ng pagbabayad sala ng tagapagligtas, ang propetang si Isaias ay nagpatotoo na ang kordero ng Diyos ay ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan, at siya ay ibinilang na kasama ng mga mananalangsang, at dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang. Isaias Kapitulo 53 versikulo 7, Gs. 12. Ang tagapagligtas ng propesya ay darating, hindi bilang isang temporal na hari, upang iligtas ang bansang Hudyo mula sa mga mininiil sa lupa, kundi bilang isang tao sa gitna ng mga tao, upang mamuhay ng karalitaan at kabab ang loob, at sa wakas ay hahamakin, itakwil, at papatayin. Ang tagapagligtas na inihula sa lumang tipan na mga kasulatan ay ihandog ang kanyang sarili bilang isang sakripisyo alang-alang sa nahulog na lahi, sa gayon ay natutupad ang bawat hinihingi ng labag na batas. Sa kanya ang mga uri ng sakripisyo ay dapat na matugunan ng kanilang antitype, at ang kanyang kamatayan sa krus ay upang magbigay ng kahalagahan sa buong ekonomiya ng mga Hudyo. Sinabi ni Pablo sa mga Judeong Tesalonika ang kanyang dating kasigasigan para sa seremonyal na batas at ang kanyang kamangha-manghang karanasan sa pintuang daan ng Damasco. Bago ang kanyang pagbabagong loob siya ay nagtitiwala sa isang namamanang kabanalan, isang huwad na pag-asa. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakaangkla kay Kristo, sa halip ay nagtiwala siya sa mga anyo at mga seremonya. Ang kanyang kasigasigan para sa batas ay nahiwalay sa pananampalataya kay Kristo at walang pakinabang. Habang ipinagmamalaki na siya ay walang kapintasan sa pagsasagawa ng mga gawa ng batas, tinanggihan niya ang isa na gumawa ng batas na may halaga. Ngunit sa panahon ng kanyang pagbabagong loob ang lahat ay nabago.
Si Jesus ng Nazareth, na kanyang pinagyusig sa katauhan ng kanyang mga banal, ay nagpakita sa kanyang harapan bilang ang ipinangakong Mesiyas. Nakita siya ng manguusig bilang anak ng Diyos, ang isa na naparito sa lupa bilang katuparan ng mga propesya at na sa kanyang buhay ay nakamit ang bawat detalye ng mga sagradong kasulatan. Tulad ng banal na katapangan na ipinahayag ni Pablo ang ebanghelyo sa sinagoga sa Tesalonica, isang bahalang liwanag ang itinapon sa tunay na kahulugan ng mga ritual at mga seremonyang nauugnay sa paglilingkod sa tabernakulo. Dinala niya ang isipan ng kanyang mga tagapakinig sa kabila ng paglilingkod sa lupa at ang ministeryo ni Kristo sa santuwaryo sa langit, hanggang sa panahong, matapos ang kanyang gawaing tagapamagitan, muling paparito si Kristo sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, at itatag ang kanyang kaharian sa lupa. Si Pablo ay isang mananampalataya sa ikalawang pagdating ni Kristo, napakalinaw at pilit niyang iniharap ang mga katotohanan hinggil sa pangyayaring ito, na sa isipan ng maraming nakarinig doon ay nagkaroon ng impresyon na hindi kailanman napawi. Sa tatlong magkakasunod na Sabbath, nangaral si Pablo sa mga taga-Tesalonica, na nangatuwiran sa kanila mula sa kasulatan hinggil sa buhay, kamatayan, pagkabuhay muli, gawain sa katungkulan, at hinaharap na kaluwalhatian ni Kristo, ang kordero na pinaslang mula sa pagkakatatag ng sanlibutan. Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 8. Itinaas niya si Kristo, ang wastong pag-unawa kung kaninong ministeryo ang susi na nagbubukas sa kasulatan ng lumang tipan, na nagbibigay ng daan sa kanilang mayamang kayamanan. Habang ang mga katotohanan ng ebanghelyo ay ipinahayag sa Tesalonica na may makapangyarihang kapangyarihan, nahuli ang atensyon ng malalaking kongregasyon. Ang ilan sa kanila ay nagsisampalataya, at nakisama kina Pablo at Silas, at sa mga debotong Griego ay isang malaking karamihan, at sa mga pangunahing babae ay hindi kakaunti. Gaya sa mga lugar na dating pinasukan, ang mga apostol ay humarap sa determinadong pagsalansang. Ang mga Hudyo na hindi naniwala, ay naganyak ng inggit. Ang mga Hudyo na ito noon ay hindi pabor sa kapangyarihang Romano, dahil, hindi pa nagtagal, nagbangon sila ng isang paghihimagsik sa Roma. Sila ay tiningnan ng may hinala, at ang kanilang kalayaan ay nasa isang sukat na pinaghihigpitan. Nakita na nila ngayon ang isang pagkakataon upang samantalahin ang mga pangyayari upang muling itatag ang kanilang mga sarili sa pabor at sa parehong oras upang ihagis ang kahihiyan sa mga apostol at mga nakumbert sa Kristyanismo. Sinimulan nilang gawin ito sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa ilang maalay na mga tao sa uri ng baser, na sa pamamagitan nito ay nagtagumpay sila sa paggulo sa buong lungsod. Sa pag-asang matagpuan ng mga apostol, kanilang sinalakay ang bahay ni Jason, ngunit hindi nila mahanap si Paul o si Silas. At, nang hindi nila nasumpungan, ang mga mandurumog sa kanilang baliw na pagkabigo, ay hinayla si Jason at ang ilang mga kapatid sa mga pinuno ng lungsod, na sumisigaw, ang mga ito na nagpabaligtad ng mundo ay naparito rin, na tinanggap ni Jason, at ang lahat ng ito ay gumagawa ng salungat sa mga utos ni Cesar, na sinasabing may ibang hari, isang Jesus. Dahil hindi matagpuan sina Pablo at Silas, iginapos ng mga mahistrado ang mga akusado na mananampalataya upang mapanatili ang kapayapaan. Dahil sa takot sa karagdagang karahasan, ang mga kapatid ay agad na pinaalis sina Pablo at Silas sa gabi sa Berea. Yaong mga nagtuturo sa ngayon ng di popular na mga katotohanan ay hindi kailangang panghinaan ng loob kung minsan ay hindi na sila nakatagpo ng higit na kaaya-ayang pagtanggap, maging ng mga nag-aangking Kristiyano, kaysa ginawa ni Pablo at ng kanyang mga kamanggagawa mula sa mga taong pinaghirapan nila. Ang mga mensahero ng krus ay dapat mag-arma sa kanilang sarili ng pagbabantay at panalangin, at sumulong ng may pananampalataya at katapangan, na gumagawa palagi sa pangalan ni Jesus. Dapat nilang dakilain si Kristo bilang tagapamagitan ng tao sa makalangit na santuwaryo, ang isa kung saan nakasentro ang lahat ng mga sakripisyo ng dispensasyon ng lumang tipan, at sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad sa langhain ng mga lumalabag sa batas ng Diyos ay makakatagpo ng kapayapaan at kapatawaran. Dito nagtatapos ang Kabanata 22. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.